Take mo lang as a point. So M1 is a point. Yun naman yung ano dyan eh, yung i-abstract mo yung system to points eh. So T1. Okay. So substitute yung values. It's three. Ah, simple yung system method. So,
last problem po is 97 po. Kaya, tinukutungan na. Tapos, ang kailangan natin, tension in the post. Sorry, going to be free to buy diagram. M4 and then T5. Okay, and then finally, yung M5 is T5 up, M5 G down. Okay, so yung middle chord. So basically po yung third C, CD. So T5 is equal to 4. Two sig fig, no? So, check ko lang yung 78 yung T1. Teka, yung T... Pwede patingin na nasa taas. Sandali lang. Yung T2 should be... Okay, 44. Sige. So, okay na. So, T4... And then... So, given yun eh. G. So, plus T3.
G. Middle board. Teka lang. Check lang ha. Okay, sige. Tapos T4. Okay, 54. Oh, sige. Yung next, so we're done with 93. Yung 95. 5-12. Yung 5-12. Okay. Open lang natin question. 5. Then figure 5-12. Saan yan? So text 5-17, 16, 14. Okay, yung pulley system. So, figure 5.12. 5.12 layo. Nasa page 108 ng PDF. Sorry, 134 pala. 134, 134. Figure 5.12. Okay, wow. So yung 5-12, yung nasa kanan, kaliwa. Tapos baba. Ito, 5, ito. Ito mo. Okay. 7 block S, blah, blah, blah. So 2 kilograms. There's not really had to put that problem point. Referencing 5.12 near the very end. Kaya naman ganyan yan kasi nagtitipid sa space eh. So, ito na yun. Mag-unite nyo. Sige. Okay.
Ayan. Gusto natin largest installation, no? Okay. No friction. So, the base one only. So, big and small. Oh, God, who will? Lang one.
Ayaw. Ayaw. That's all. Pwede lang. So, Teka, ano yung sign conventions mo? ganito mo. Yung okay, plus y. Okay, tapos sa taas, yan yung positive direction. Sige. Ginagma ko lang po parang pa-follow itong fully mo. Sige. Hindi ba po yung mass pwedeng infinite na lang? Para bigla lang babagsak sa kagad. Hmm. Or, baka Hindi, ito. ano ba ganito? Paki-highlight ano yung known at ano yung unknown. Known po lahat. Yung, Teka. ito, pass daw po ito. Okay, so yung mga unknowns, Mm, paki-highlight. unknowns? Ito, ay. Ganito, basahin mo yung problem. Ano ba yung tinatanong? Mass daw po of the hanging block para ma-maximize ito. So, ilang possibilities na ba ang meron? Okay. So, hindi na sinabi explicitly. So, ano So, daw? pwedeng yung 2 kilogram mass yung nandyan sa yung nakahang or pwedeng yung 4. So, kailangan mo decide. Ano dapat ang isabit mo dyan? Tapos, ano iiwan mo dun sa frictionless surface para largest yung acceleration na pwedeng mangyari. I mean, intuitively po, dapat itong bigger para mabilis yung, ano na, yung gravity, yung, tagan, yung tension mo. So, yung hanging dapat yung So, ano daw, M equals... hindi, ganito. Solve for treat mo muna as variables yung small m at saka big M. Kasi ang gagawin natin, mag-substitute naman tayo at the end, di ba? So, ang mga unknowns talaga dyan, known acceleration. kasi ang mangyayari, mag-substitute tayo ng values for small m and big M and decide yung combination ba na small m equals 4, big M is equal Kasi, to 2, dalawa na or naman. small m is equal to, di ba? Dalawa na naman. So, ang mga unknowns talaga dyan, yung tension at yung acceleration. And then we think of two cases. So, find an expression for the tension, find an expression for the acceleration in terms of the masses. Okay, ngayon,
So, small mg divided by the sum. Ayan, ba't ganyan yung units? Okay, nandiyan yung G. Sige, ngayon, kailangan mong mag-decide. Ano yung ilalagay mo as small m? Ano yung ilalagay mo as big M? Para largest possible value. Okay, ano yung makukuha mong A? 2, 6. So, ano daw? 1/3. Teka. So, Bakit, ano yung 9/3 na yan? G over 3 po. G. G/3. Tapos Okay, tas yung other possibility ay if m is equal to 4, dapat gawin ko po mas na to. Parang mas ganun. Ganun. What? Okay. ano makukuha mo? 4/6 pa rin. Okay, 4/6. Siyempre. So, apparently nga po, the acceleration is twice that. 4/3. Ayan, so solve na po yung A and B. So yung acceleration is going to be, so for letter A, nahanap na natin ng 6.5 meters per second square. And it happens kapag small m is equal to 4 kilograms. Okay, yung C and D naman. Yung C naman. What is the tension in the cord? Okay, 13 newtons. Sige. Yung last question dito, yung 97. 97. Ito. Ganun na po yung mamadali yung problem. Yung bagong page. New page. Okay. Alam mo. Small yourself. Okay.
So, oh, F2 plus that Apoki Moto Wait. So nalagay po muna yung newtons bago yung ano. Unit. Net. I and J. Okay. Why not imbis mo ng ano, parang I hat? Why not hindi na lang ganun para hindi sa gamot? Yan yung standard notation eh. Sayang. Yung iba ginagamit X hat, Y hat. Wow. Instead of I hat, J hat. So sa Griffiths, X hat, Y hat, Z hat yan. Ano pala po, pagka may ano po 3 dimensions, K mo. Pero pagka 4 dimensions, L. Pag 4 dimensions, halos wala na ako nakikita na gumagamit ng unit vector notation eh. Ano, meron. Pero ang ginagamit nila ay E. E hat 1, E hat 2, E hat 3, tapos E hat something. Kasi may iba gusto yung time yung 0, yung iba gusto yung time yung 4 na subscript. Mga ba pala? So, E Tan 2 over 1. Okay, haha. Ano ba? Negative. Ano yan? Mga 297. 297. Okay. Okay. That's 2.2 over na may M. Ano swap?
1 kilogram. Okay. Mospe. Mospe. Okay. And then yung angle, no, Then, acceleration. may pundan niya. Okay, ito lang. Angle of King. I think I can do it the lazy way. Ano ba? Pareho naman sa force. So, mm, still A. Potato still negative 50. Did not change. So same direction as the net force. Mabo, dapat. Ayun. Okay. So, yung next ito. Usapan lang natin yung friction. So, okay na yan. Nabasa mo na ba yung next section or hindi pa? Next chapter mo? Yes. Nabasa ko na mo. O sige. Share ko lang yung screen ko para mapag-usapan lang natin yung main points ng friction. So, kasi ito yung usually ito yung trap for a lot of people eh. Pa-share na mo yung screen ko? Screen na mo? Di ba mo? Hindi pa. Okay, sige. Share screen. Ito, screen 1. Ayan. Okay, so may dalawang, at least yung the way to deal with friction, yung the engineer's way, kasi wala tayong first principles method for calculating these things, is to think of friction as being either static or kinetic. So ito yung coefficient of static friction. Tapos mag-uusapan natin kung ano yung rules nila. Tapos, ito naman yung coefficient of kinetic friction. So, yung subscript K. Okay. Versus S. Friction is a force that impedes the sliding of two surfaces in contact. So, tingnan natin how it works out. So, for example, ganito. Meron tayong flat surface. Tapos, we'll examine muna anong effect ng coefficient of static friction. So, let's say yung mass, let's say this is a 1 kilogram mass. Para madali. So, ano yung forces? We have, first, may normal force, which is from the floor. Tapos, meron ding mg. Ngayon, what if nag-apply ako ng F applied? Let's say nag-apply ako dito ng force na 5 newtons. And we know there's going to be friction. Okay, so what kind of friction is it at ano yung value? So, assume the block is initially at rest. Static na po yun. Okay, static friction. Ngayon, ano yung value ng static friction? Ano po yung coefficient mo? So, let's say ang coefficient of friction ay 0.20, mga ganun po siguro. sorry, palitan ko yung values. Mas maganda yung
Gawin ko muna ng 1 Newton para mas simple. So, and then I'm going to change yung mass ng block to 10 kilograms. I think para mas maganda yung numbers. Okay, so assume natin na yung coefficient of static friction ay 0.1. So ano yung value, ano yung friction dyan? Yung coefficient po times normal force. So, ano normal force? 10 kilograms, 9.8. Okay, so let's compute a few things. Ano yung normal force dito? Negative mg. Wait lang mo. So, Negative so mg. 10 times 9.8 meter, tapos meters, newtons, di ba? So that's going to give us 98 newtons. Tapos So that's a normal force. Ngayon, compute natin yung mu s and f. That's going to be 9.8 newtons. ano mo? Okay, so first question. So I've computed these things. Ano yung frictional force pag ganyan? So I push the block with a force of 1 newton. What's the friction? 9.8 newtons. It means the block does not move po. Teka. Sorry, ano ulit? 9.8 newtons po. 9.8 newtons. Abo. Yung friction. Abo. Teka, tingnan natin kung ano yung conclusion, kung ano yung sinasabi ng conclusion mo. If the friction is 9.8 newtons, tapos ang applied force, I'm pushing this with 1 newton, ano dapat yung acceleration? Okay, so the Or acceleration, net force? the acceleration po should be negative. So, weird. I push it forward. Alam ko na po, yung maximum friction lang po yun. It's not really the real friction. Okay, so for this situation, ano dapat yung friction? 1 newton lang po. So friction is 1 newton. And it's going to be less than 9.8 newtons. Or the frictional force is less than US and F. Ano pala po, pag may, let's say po, di ba po yung friction daw, sinasabi, may yung mga molecules, para may mga jagged and fractal areas nga po. So, they don't slide efficiently. So, kung i-flatten na po yung mga areas na yun, let's say by applying load onto the object, so, di ba po para mag-squish yung mga interstices ng mga... Actually, yung ano dyan ay walang maayos na microscopic theory of friction. Kasi ano yan eh, when you think about ano yung forces involved pag microscopic na, electricity and magnetism na yun eh. And then, yung scale, microscopic na rin, di ba? Kung ano, if we're thinking of forces between molecules and atoms, kailangan mo na rin ng quantum mechanics nun eh. Which means, hindi kakayanin yung Newtonian model, nag-fail na rin doon. So, ang ginagawa ng mga tao, okay, friction is too complicated. But, for many situations, yung idea ng static friction at saka kinetic friction, they work. Tapos, and then we just measure yung mga coefficients na yan. Opo. Pero yun nga po, if you apply load po, let's say, on a surface, tapos na talagang load nyo po talaga yung, let's say, surface para talagang ma-squish yung mga interstices, will it reduce the friction to a significant amount mo? Yeah, sige, tingnan natin yung ano. Dito, di ba? Ano ba yung effect ng normal force? Di ba yung, if you apply a load, sige, let's say ganito, same situation. M is 10 kilograms. Tapos, nag-apply ako ng load. So, ibig sabihin, yung may isang applied force na, assume na natin, so meron tayong mg, and then may applied force na number 2,
na 10 newtons din. Ano normal force? Mas mataas po. So, anong value? Basta ano mo. So, 9.8. Tapos may dadagdag pa na 10. So, 19. Teka, all this F applied. Teka, 2 applied 1. Tapos same force pa rin, no? Opo. 1 newton. So, ano effect niyan sa ano? So, ang normal force is going to be 108 newtons. 10 plus ano mo, 98. okay, 10, so 110 plus 98 or 108, 108 newtons. Ano effect niyan sa mu s and F? Lalaki po yung ano niya. Lalaki po yung maximum friction. Okay, so ano yun? Normal force is 98, so that means 108 times 0.1. For this situation, ang mu SNF is 10.8. So ito, yung mu SNF is the maximum force you need to apply para mag-stop yung static friction. O yung minimum force needed. Kasi dito, for example, nag-apply ako ng 1 newton. Ano yung friction? 1 newton. 1 newton pa rin po. 1 newton pa rin. And it's going to be less than mu SNF. Okay. So applying a downward force will just increase the minimum force you need para mag-slide siya. Opo. Pero inisip ko naman po, let's say, tama pala. Pag may load po, hindi po siya mag-ano na. Pero kung Mas mahirap ipa-slide pag may load. Pero kung let's say po, inisip ko nga po, yung microscopic, kung talagang i-load po talaga siya, tapos tatanggalin na po yung load ngayon, will it flatten significantly to reduce the friction? Depende sa surface eh. Tapos, di ba, at saka ano kasi, di ba, yung nakikita natin na surfaces that look flat, on a microscopic scale, hindi naman talaga sila flat eh. So, it's negligible po if we can flatten those surfaces. It will be negligible to the friction by Hindi. load. I think hindi at this stage, hindi pa natin kaya i-control yun. Yun yung guess ko. If you flatten it, I think hindi pa rin kasi electrostatic forces pa rin yan eh. But it will in fact increase the the surface area. Baka hindi kaya po mag-increase nga yung friction actually. Mag-increase nga. Pag mas marami pong dispersion forces, mag-increase pala yung... Hindi, kapag pag perfectly flat, tapos merong, hindi ko alam paano mag-average out yan eh. So, I'm going to leave it as a question mark. Labo. Kasi mag-assume tayo or instead of assuming anything. Labo. Ano rin kasi, hard problems yan eh. Yung a fundamental theory of friction is considered one of a hard problem. Labo. Yung how do you calculate the friction? Yung, for example, how do you calculate from first principles on yung mu S? Mu K? Ano yata po siya na? Experimental lang po. Experimental lahat yan. Hindi siya from fundamental principles. Hindi siya tulad nung yung forces nung between the electron and the proton sa isang hydrogen atom. Yun, kinakalculate yun from first principles. Ito, hindi. Kasi, I think yun nagpapahirap dyan yung fact na kung gusto mong i-calculate yan from first principles, you have to deal with a large number of atoms or molecules. Gaano karami, yung ilang atoms or molecules yan? Gaano kalaki ba yung Avogadro's number?
No. 6 times 10 to the 23. Diba? Oh, no. So, accounting for forces from all of those, mahirap siya. Opo. May mga techniques yung mga nagso-solid state for dealing with that. Pero maraming approximations na involved eh. Maraming mga idealizations. Opo. Okay, so ito. So yung mu SNF is just there to determine kung is the force that you're using enough to make it slide or not. Yung frictional force, i-compute mo siya from ano ba yung applied forces? Ano ba yung needed force para hindi siya mag-slide? Yan yung friction. Upper limit lang siya. So ito, this is the upper limit. Tsaka ano pala po, last question po. Kung ano pala, let's say same material po siya, 100% pure, o kaya alam niyo po yung alloy, tapos alam niyo po yung theoretical na ano na dapat, yung, let's say, mu-s na po, yung static friction coefficient po na experimentally obtained. Kung ma-measure niyo po yung friction using, let's say, some sort of apparatus po to measure yung friction, is it possible to parang approximate po the surface roughness? Hindi ko alam. Mm. Again, yung complicated problem siya eh. Opo. Mga ano po, mga molecules na po. If you go to the kaya yung mga kaya may chemistry kasi mahirap naman talaga mag-compute ng many body properties eh. So ang nangyayari kaya yung isang view ng may physicist na ang claim ay may hierarchy of theories na it works for this regime and then kailangan natin ng ang tawag dito, yung phenomenological theories for other regimes kasi hindi tayo natin kaya i-compute. Parang in principle nakalagay, okay, ito yung fundamental laws na substrate. Pero yung calculate, for example, gusto mong mag-calculate ng chemical properties ng ng kasi isang liquid starting from yung standard model, malabo. Opo. Kahit nga yung starting from Schrodinger's equation and yung assumption lang, okay, protons, neutrons, and electrons lang yung gagamitin natin. Hindi pa rin hindi pa rin doable. Opo. So may kaya may sense na kaya yung I think kaya may mga disciplines na okay, sa physics we will focus on this. If sa subdiscipline na to, ito yung focus namin. Kasi hindi talaga yung idea na you can derive everything by mathematical reasoning from the fundamental laws of physics. Hindi talaga siya doable in practice eh. I don't know if it's going to be doable ever. Yung magsimula ka sa Dirac equation and then calculate mo yung static friction. So yung mga sequence of si Dirac ang tingin niya sequence of na yung mga theories natin ay approximations. Na ang importante alam lang natin ano yung kailan siya valid, kailan mo siya magagamit, kailan hindi. So, yung mga di ba, so far yung mga nakikita natin ng mga theories of physics ay the physics of single particles, point particles. Tapos ina-apply natin sa mga extended objects. Di ba medyo weird yun? Parang
if it's the set of the kita mong solid is treated as a particle mo. Oh, we're treating it as a single particle. Pero we get, di ba? We get computable results that we can compare with experiment. And for many situations, it works. Mm. Pero, may times na nagfe-fail yan. So, yung mga tao, kailangan, okay, hindi na pwede yung point particle method for dealing with objects. We have to we have to deal with with the fact na may extension sila. Kaya yun, yung sa later part nung classical mechanics natin, may ano yan eh, may part na rigid bodies na eh. So it's the next step. Now, what if extended object na rigid? Mm. Tapos, may konting, yung sa Rusty Haldane Walker at saka sa Young and Friedman, meron silang, paano pag nagdi-deform na yung object? Stress mo. Mga ganun. Oh, di ba? May Young's modulus, tapos may stress tensor eventually. These things can be studied in different degrees of sophistication depending on ano yung kailangan. Some people will spend their lives just studying the physics of fluids. Oh. Yung yung example niyan yung meteorologists. When you think about it, ang pinaka ang specialty na ay pag-aralan yung the flow of fluids, whether it's wind or water. Ano pala po yan? Vector map ba po yan? Parang yung mga, Yun, yung sa meteorology po, yung ginagamit nila, parang maraming vectors. ang tawag sa mga, ano yan eh, depende kasi sa ano yung i-model mo. Ang pressure, it's treated as a scalar. A function of position siya. Yung velocity ng wind, vector siya. Tapos, ang tawag sa mga ganun, vector fields. Ayun, field nga po. Kasi, ang idea behind vector fields is we will associate a vector at every point. Para pag sinabi, okay, ano yung velocity ng wind in this block, small block, pwede mong i-average out yun over that small block. Obo. Para meaningful yung question, ano yung wind speed? At hindi lang yun, di ba? Pati yung ocean waves, yung the flow of the ocean. Mga panay fluid dynamics questions siya eh. Yung introductory physics, ang goal lang niyan ay to give you enough information so that you can start investigating in more depth yung other things. Kasi may situations na yung methods ng introductory physics okay na. May situations na kailangan mo ng additional methods and more depth to deal with yung mga situations na may encounter mo sa profession. Obo. So ito yung pero kahit na ito pa lang ang dami ng applications eh. Yung for example, yung stopping distance. Kasi experimentally measured yan eh. So ano ba yung mga effects niyan? Yung mu-s, how do cars stop? Anong friction yung ginagamit nila? Kinetic. Static or kinetic? Kinetic mo. In motion. Hindi. Actually, if you're doing your driving right, yung frictional force should be static. So, hindi dapat po yung parang, tapos bigla mag-break po kayo. Yun eh. Ano yun eh. Yung idea kasi, ganito, may wheel. Tapos ang tanong, nagsaslide ba yung wheel sa ground o hindi? Okay. So, the wheel does not actually slide. It's just rolling. So, parang Oo. rolling friction po is actually static.
Static friction siya kasi there's no relative motion between the point of contact and the ground. So, magiging kinetic lang po siya kung nag-skid po kayo somehow. Yes. Mm. Kaya ano yun eh, kaya yung so skidding is an example of kinetic friction in action. Yung ordinary braking and accelerating, if you're doing it right, static friction yan. Mm. Actually, maraming ano eh, yung kaya nga importante na hindi ka nagsiskid kasi yung most of the pollutants in most of the if I remember yung most of the pollutants in the ocean na galing sa plastics ano mostly rubber tires eh galing sa 'di ba pag nagda-drive nagwe-wear out yung mga yung mga tires kasi Nako, friction. because of friction and that wearing out happens kapag mas likely na mangyari yon kapag nagsiskid kasi nagiiwan ka pag nag-skid nagiiwan ka may di ba kaya may skid marks Ano? Nag-ano sila? nagiiwan ka ng material on the surface eh kung hindi ka nagsiskid mas konti kasi okay nagde-degrade yung rubber so may mga nag-flake off eventually pero it's worse kapag nagsiskid kasi mas mabilis na nakakalbo yung tires ng kotse mo. Opo. Okay, so yan yun Yun lang naman yung caution dito sa static friction. It tells you ano yung maximum static friction na possible. So you always compute. So ang nangyayari, if you're doing something like this, pag nag-analyze ka ng isang friction problem, we calculate yung friction pa rin using Newton's second law. And then ask ourselves, okay, para hindi mag-slide, ano yung friction? And then and then after that we compare it with mu s and f. Is it a viable static friction or lagpas na, which means kailangan nating i-analyze in terms of kinetic friction. Okay, so that's for static friction. Yung sa kinetic, mas simple siya kasi pag nagsa-slide na, it's going to be mu k times the normal force. Ito yung sa kinetic. Okay, I'm going to give a problem na example problem. May block, hinihila siya with a force of 10 newtons. Ang mass ng block ay 1 kilogram. Tapos sa ibabaw, may block na ang mass ay, gawin natin 3. Parang 3 kilograms. Ito, 1 kilogram. The two blocks are in contact. Yung coefficient of static friction niya ay 0.1. Tapos yung coefficient of kinetic friction niya ay 0.09. Ito nga po, if the top block will stay on the bottom block po. Parang ganun. So ang ano niyan, okay. So I'm going to pull it with, gusto kong i-vary yung forces. So, let's say 1 Newton muna to. Ano yung magiging acceleration? Ano yung mangyayari? Will the block on top slide? Or will it stay? Or will it move with the bottom block? Importante pala nga po yan. Kasi kung may flatbed na train siguro, kung ano ba yung kailangan lang na, pwede lang na speed niya. So, kung Okay. ano pala. Tapos assume na natin, para hindi magulo, na frictionless yung ground. Bro. So, by line, ay, ano ba? Frictionless pala po. So, 1 Newton din. Acceleration, 1 over acceleration 1/3
Okay, so, sige, gusto mong isubukan muna? Sige mo. So, ano daw? Sige, share kung, so, pwedeng pa-share muna ng screen. Share the screen. Okay. Ganda ba? Kaya, tapos, para lang, i-screenshot ko at i-send. Ayan. Kaya, kakasend lang. Ayan. Siyempre, assume natin na level ground, ganyan. Kasi, siyempre, pag hindi, di ba, maggulo yun. So, something simple, like that. So, therefore, a 1/3 meters per second squared. Teka, pakipakita paano mo kinumpute yung acceleration. So, kung dahil dito, saan na ba? Okay, so yung first na assumption mo dyan, assume no sliding. So assume the block on top does not slide. Kasi para ma-analyze natin, ano yung friction acting on mass 2? And then, so static friction mo. So, static muna. Ano ba to? Key yata to eh. Ano po yung ano niya? So, theoretically po, ano po yung ano niya? Static friction. Yung coefficient of static friction is assumed to be 0.1. Sige po. So, ay, yung normal force pala. G lang. So, no, and F, ay, Fn is equal to G. So, dapat, does it matter? Yes. Okay. So, ano mo? So, max. Hindi ko lang max. Para mo. So, what to put? So, so it slides. okay. Yan yung so 0.98 newtons, that's mu S and F, di ba? Or mu S times the normal force. Ngayon, dito, i-assume natin na, try muna natin, ano ba yung friction acting on, ano ba yung forces acting on M2? M1. So, I think for dito, pwede mong i-ignore yung M1. So, 4. Tapos, check natin yung acceleration. I think parang mali yung acceleration mo. Kasi, so, kaya gusto ko ipa-compute yan eh. Okay, wait. Saan naka-attach yung tali? Sa M1 po. Free body diagram yan ng ano? Ay, M2. So, technically, there's no actual force. Wow, okay. So, ano yung forces acting on M2?
Nothing. Actually, I don't, kung wala pong ano Kung pala, walang horizontal forces acting on M2, ano mangyayari? Pag hinila mo yung nasa ilalim. it will just stay put. Static friction. Tama. Wait. So, In what mhm. direction? In what direction? Siguro naman, I think, sure. Dito na lang, assume na lang. Kasi Okay, kung, kung ganyan yung direction ng static friction, walang ibang forces na horizontal, di ba? no So, mo. hinila ko yung nasa ilalim. Ano yun? Mag-accelerate yung top block backwards? Hindi nga dapat po eh, kaya hindi ko alam yung, ano niya. Uh, Hindi nga po siya mag-accelerate backwards. It will just fall down. Ganito, isipin mo, kung ikaw yung nakatayo sa ibabaw ng floor, ng, di ba, let's say nasa loob ka ng train, hindi nakakapit sa bars. Why is it na you're accelerating with the train? What is pushing you forward? The floor. Oh my gosh. Okay, the floor. The So the floor. floor is acting on you. So it's pushing the box here. Okay, and that's going to be friction. Ooh. Galing, no? Yun po yung ano, mind blown. So, mhm. So F ano pala to? F static kasi hindi gumagalaw. Mm, Or hindi, dahil hindi siya nagsaslide. ano mo? So So, not slide. static friction yung assumption dyan. Okay, so ano dapat yung magnitude ng static friction? Mm, So, ganito, treat mo as a whole system yung M1 plus M2. M1 plus Ay, M2. I think, hindi, sorry. Treat mo, ganito, free body diagram for M1. So, meron na tayong ano, no, free body diagram for M2. So, M1 naman. Use a different symbol. So, wait, hindi siya M1G. Hindi siya M2G pala. I think mas maganda isipin mo na ano. Ganito, yung FN1, ano ba yung third low pair niya? M1G po. Hindi. Yung FN1, MG po. what's causing that what's pushing the mass 2 up? M1 po. So, therefore, if FN1 is the force acting on M2 from M1, ang from Newton's third law, dapat yung M1 merong Meron. Okay. So, kung ano pala. So, FN1 pataas. It's so pushing against. Teka. so Paano? dapat sa free body diagram nung second ng M1, meron ding FN1 pero downwards. Hindi, tama yan. Yung FN2. Kasi FN2 yan. Ay, makano na. FN1. Kasi yung FN2 naman, ano yung tumutulak sa M1 pataas? The ground. The floor, di ba? Omo. So kaya may FN2 dyan. Tapos yung FN1 is the downward force from mass 2. Omo. Pwedeng ba reshare ng screen? Omo. Sana. Sa means raft. Okay. I think so pwedeng, di ba, notes mo rin yan eh. So, describe in words ano yung FN1. Write it down. In ano po yun, parang yung what's causing it. Oo.
So Fn1, blah blah blah. So ganyan lang. Susunod ko lang po siya. Is the force exerted exerted by by 1 M2 in what direction? Upward. Okay. Yung Fs, ano kaya yun? How is it related to... So Fs is the force to in what direction? in the direction it's moving. Wait, rightwards ba or ano po? Parang sasabihin ko ba kasabay na yung M1? Hindi, kasi di ba yung Fs, that's the static friction acting on M2 due to M1. So to the right. Yun lang po. Imbis na Yeah. parang, And it is also called the static friction, bila mo, masyadong also malalim. known as, or Uh, parenthesis mo lang. It's open parenthesis aka bila mo. Baba. the static friction acting on M2. Okay. Assuming, di ba, na hindi sliding. Ngayon, so yung M1G is going to be, M2G is the weight. Of M2. So it's a downward force from, yeah. Okay, so ngayon, tingnan natin yung second free body diagram. So ibaba mo pa ng konti kasi kulang pa yan, actually. B. Ngayon, tingnan natin yung forces Fn1. FN1. So tingnan natin yung Fn1. Fn1, di ba? So alam natin from Newton's third law, so FN1 is the force exerted by M2 to M1 downwards. Diba? And then, so from Newton's third law, kaya Fn1 din yan. Yung Fn2, di pala ground. is the upward force. Okay, is to M1. Okay, sige. Well, dahil wala namang friction, so yan lang talaga yun. Tapos yung M1G is the weight of M1. Okay, ngayon, check natin yung lahat ng forces. Lahat ba may Newton's may ka-third law na pair? Okay. Okay. Third law na Tapos to. yung okay, So, meron. So, alam na sa action on the ground, yung M1G, yung ka-third law niya, nag-act on the whole Earth. M2G, ganun din. Yung ka-third law niya, acting on the whole Earth. Yung Fs, tingnan mo. Oh! So, meron po siyang something is going on with M1. Fs is being acted upon it. Yes. So, kasi ganito.
The force is, pag ganito siya, mag-ganon din. Di ba? Yun yung, It's yan yung ka-third law pair. So, dapat may Fs. Okay, so i-label mo rin dyan. Fs in the second diagram. So, Fs is the force exerted by, okay, to the left. Lagay mo na ano, i-label na natin yan is the frictional force. Para mas, is the frictional force exerted by M1, M2 to M1 to the left. And then same thing yung nasa taas. Yung Fs is the frictional force. Yeah. So the reason you can get away with using the same label is Newton's third law. Kasi kung walang Newton's third law, yung frictional forces niyan, hindi na pwedeng i-assume na equal. Diba? So, okay. Do all forces have third law partners? Yes, opo. Kasi yung Earth So, okay naman, na. do anything. Diba? So, Tapos yung 1 Newton, so isipin mo, may taong humihila to the right. So, ang third law of partner ay acting on that person pulling the sled. Kaya mo isipin sled yan eh. Opo. Kasi Okay, ngayon. naman po siya, M1, tapos ang M2. Topologically equivalent. Okay, ngayon, tingnan, so, i-analyze na natin ngayon. So, assuming walang sliding, so what do we know about the acceleration if there's no sliding between the two? No sliding. For example, yung sled nag-accelerate ng 3 meters per second square. Ano dapat acceleration nung mass na nakapatong? Pareho na same acceleration. So ang ano, i-label lang natin na yung acceleration. So below that, use a yung double-headed arrow para i-note na both are accelerating to the right with the same value. So A. So label mo na A pareho. Kasi pag hindi totoo yung ano, pag may sliding na, hindi sa pareho na acceleration. We'll consider that case kapag may kinetic friction. Mamaya. So, tingnan muna natin. So, given yung 1 Newton yung pull, ano yung dapat na, no? So, let's use Newton's, so, we have to calculate ngayon. So, use Newton's laws to set up 4 equations. Kasi yung diagram natin may 4 equations. You can set up 4 equations, di ba? Okay, so yung first equation is M2A is equal to, M2A. and then look at your free body diagram. Fs. Okay, wala nang iba, di ba? So Fs lang yan. Ngayon, that's for the so tapos yung zero yung acceleration niya up and down. So 0 is equal to For M1 naman. Teka, Fn1. That was for M1. So M1A. Okay. Pwedeng ano, instead of using 1 Newton,
gumamit ka ng symbol na F up, applied. Kasi titingnan natin, mamaya, we'll be using the same free body diagram. Pero this time, babaguhin natin yung yung applied force. Yan. So, F applied. Okay, and then, so yan lang yung forces, no, along the horizontal. Yung vertical naman, okay. Ngayon, tingnan natin. Ano-ano yung mga unknowns dyan? F applied is known. The masses are known. So far, yung ibang forces at yung acceleration unknown. So, gamit ka ng highlighter para i-highlight yung A. Oh, bangit. Yellow. So, A, kasi unknown yan. Yung Fs is also unknown, actually. Kasi to be determined yan eh. And then, yung normal forces, Fn1. Okay. And then, yung equations then on the right, highlight yung mga unknown. F applied is known. So, Fs is unknown, A is unknown. So, yung A din, di pa natin alam yan eh, di ba? N2, N1. So, Fn2 and Fn1. Okay, the reason ginagawa ko yan ay tingnan natin, ilang count the unknowns. How many are there? So, 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Then we have Tapos, ilang equations meron? Di ba? So, sakto lang. Okay, so it should be possible to solve for each of those A, Fs, Fn1, and 2 by in terms of M1, M2, G, and F applied. So, yan yung next step. So, we've now turned the free body diagrams into a mathematical problem system of 4 equations with 4 unknowns. So, solve ngayon. So, first, ano yung acceleration? I think mas simple na compute for the acceleration first. There are only 2 equations that have the acceleration. Tapos yung Fs will cancel out. So, mahanap po siya. Okay, so ano yung acceleration? Set up an expression in terms of the Okay, so so A is equal to, yes, huwag mo nang mag-substitute. Kasi ang idea niyan, paano kung bago-baguhin mo yung mass later? Paano kung bago-baguhin mo yung F applied? So, magagamit mo yung equations ulit. Ngayon, masabi natin na known na to. Okay, so now that we know acceleration, ano yung Fs? So, malalaman nga po itong Fs din. So, Fs must be? Ito, times ano mo? M2. Okay, known na dalawa. Na ba? Fn, the normal Okay, form. Fn1.
Okay. And Fn2? N1 plus N2. G. Yun. Substitution time. Yeah. Substitution time. N2. Okay, so yung force exerted by the ground onto M1 should be equal to yung the total weight. Na reasonable, di ba? Opo. Okay, so now that we have those values, pa-compute ngayon yung yung value ng Fs. So Fs must be, assuming no sliding, 1 Newton times 1 Newton ay 1 kilogram. 1 plus 4 kilograms. Okay. mm-hmm, So this is 1/4 newtons. or 0.25. Ano mo? 0.25. So dahil Okay, doon, ngayon, ano naman yung 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 maximum static friction? So it's going to be mu sub S Fn1. 0.98 na po. 0.98 newtons. So 1 kilogram times 9.8, so 9.8 newtons times 0.1, 0.98. So Fs max. So pakita natin computation. Fs max is 0.98. Tapos compare, yung static friction na compute natin is 0.25. So that's less than, so Fs is less than Fs max, which means viable yan. So the frictional force is therefore really 0.25 newtons. So, if that is true, the block does not move. Okay. So hindi siya the block will not slide and it's going to accelerate to the right. Ano yung acceleration ng both blocks? A is that. So, A is Fs over 0.25 newtons over mass 2, that's 1 kilogram. F applied. Ano ba yung F applied? Bakit Fs? Inala ko po siya, parang dito mo, may over this M2 na lang. Kaya, gusto ko yan. So, F applied is 1 divided by 4. Okay, so 0.25. Tapos, units is meter per second square. Okay, does this accord with your experience with sleds? Pag may hinila ka, na yung acceleration mababa, it doesn't slide off, di ba? Labo. Ngayon, kung ang ginamit kong force ay 100 newtons, what do you think will happen? Yung F applied. Yung mga ganun ganito. Ilan mo? Wow, okay. Nice. Okay, so if F applied is equal to 100 newtons, ano dapat yung static friction? Para hindi siya mag-slide. Talagang pa, sharp pull. Okay, so this is so Fs is 100 times 1 divided by 3, by 4. So 25 newtons yung kailangan. So pag ganyan yung situation, if I pulled it with 100 newtons, what will happen? The block will falls off.
or it slides. It slides off. So parang this is parang is it like di di ba po to parang inertia already? Hindi. Ngayon, tingnan natin yung ano. In this case, tingnan mo yung free body diagrams ulit. So, copy the free body diagrams. Nasaan yung free body diagram? So, akyat tayo. Tapos mag-new page tayo. Zoom out. Tapos nun, copy mo lahat yan. So ano mo? Ito mong this? Everything there. This is the free body diagram. So, free body diagram at saka yung mga labels. Kaya lakihan mo yung box. Para kuha lahat. Including yung text. Yan. May test lang Tapos po. on new page. Copy lahat. Okay, copy lahat. New page, copy. And then paste. Okay, ngayon, sa situation na to, pag 100 newtons na yung in-apply natin, magbabago yung free body diagram. Yung Fs becomes Fk. Kinetic na po siya. Kinetic friction na yan. Tapos, Fs, so Fk is the frictional force. So, it's the frictional force, tama yan. Tapos, also known as the kinetic friction. So, hindi na static. Are there other types of friction? Yun lang naman yung kinoconsider natin eh. Is either static lang or kinetic. Tapos, tingnan natin. So, everything else will stay the same except yung accelerations hindi na pareho. So, we can't assume that they have the same acceleration. No. Ano ba? So, use A1 and A2 para sa acceleration vector. So, we're expecting here na the first block is actually from the direction of the kinetic friction. It should still accelerate to the right at the start. Tapos when it falls off, it stops accelerating. Wait, still accelerating. Hindi, when it falls off, wala nang contact, so wala nang kinetic friction. So it's going to be moving at constant velocity. So, hindi sa pareho ng A. Tawagin mong A1. Talagang hindi sila pareho. So, while in contact, A1 and A2, and then ito yung free body diagrams. Pag natanggal na yung contact, tanggal yung Fk. So, hanggang contact, wala siya. Baka hindi kaya po kailangan ng isa pang free body diagram. Hindi. It's still going to, ang interest natin ay while in contact. Sige po. So, tapos ang i-assume na lang natin na yung M1, it's long enough so that may period na nagsaslide on the surface yung M2. Di ba? Hindi naman siya biglang babagsak from the sled. It's going to slide to the left. May sliding. With respect to the sled. Actually, yung mangyayari niyan, with respect to the sled, the block is going to slide to the left. With respect to the ground, habang in contact, block 2, block 1 is still going to be sliding to the right. Diba? Gumagalaw, nag-accelerate pa rin yan to the right eh. Pero yung acceleration, ang expected, yung acceleration ng block 2 will be less, block 2 yung nasa taas, diba? So yung acceleration ng block 2 will be less than the acceleration of block 1. So parang reference frames issue na po yun.
Yung sasabing nagsaslide in what direction. Ngayon, ang nagbago dito, okay, pareho. So, tingnan natin, ano yung so, copyhin mo yung equations na sinetup mo. So, go up. Kasi halos pareho pa rin yung free body diagram, di ba? So, by Newton's second law, Bilang mo ano to? Hindi, as long as hindi mo makover ng buo yung text, hindi niya makakopya yan. Bilang mo. Sa Super Genius. Ganyan. Tapos ko copy, please. Yeah. So, what? So, copy and then paste. So, tapos tingnan natin, ano yung magbabago? So, M2, A2. Teka, ang gulo ng ano pagpalitin mo yung labels ng acceleration kasi gusto natin na yung A, yung subscript nagma-match dun sa subscript ng mass. So, go back to yung free body, akit ng konti. Hindi, yan. So, yung A2 at saka A1, pagpalitin mo ng label. That's A2. This one should be A1. Kasi, kaya para nagmamatch. Acceleration of block 2, acceleration of block 1. So, FK na siya. So crazy. Why can't this change? Tapos, M1, A1. Okay, so, and then everything else stays the same, no? Ngayon, tingnan mo, kung count the number of knowns and unknowns, ilang unknowns yan? 1, 2, 3, 4. Still 4 ball. Wait, no, it's A1 na siya. 5 na, di ba? Oh no. Is it even solvable? Baka may isa pong missing. Mm-hmm. So may missing condition na tayo ngayon. Ano yung missing condition na yun? So there's a relationship between FK and A2 and a relationship between FK and A1. Right. Okay. So, yung FK is equal to mu K. So, tingnan natin yung yung first free body diagram. FK okay. So, meron na is pong equal to mu K times N2K. So, Fn2 yung ginamit mo, no? Yan. So, pag misliding na, yan yung actual na force. Yan na yung system na kailangan natin. Ang tricky, no? Kaya siya, kaya yung friction problems, talagang pinanggugulo yan sa first physics course kasi may ganyang issues na kailangan mong isipin, nagsa-slide ba? Nag-stop sliding ba? Kasi pag may mga situations na, let's say binigay sa'yo, may mga situations na yung accelerations nagbabago. Tapos mahaba yung surface. Sige mo, conveyor belt. Paano ko yung problem conveyor belt na mahaba? Tapos, ang ano lang yan yung acceleration ng conveyor belt pwede mong baguhin. So, tapos kailangan mong isipin ngayon, okay, ano yung normal force ng conveyor belt? And then,
ano yung state of motion ng yung what if yung conveyor belt ay variable acceleration? Pwede naman, di ba? Pwede Na po yung baguhin mo yung speed ng conveyor belt, di nag-accelerate yun. Tapos may nakapatong yung object. So, depending on yung pag binabago-bago mo yung speed, pwede mong paglaruan yung acceleration at pwede mong baguhin yung behavior ng box na nakapatong. Okay, so let's now compute. Ano kaya yung ano ngayon yung accelerations? Ano yung normal forces? Actually, yung normal forces muna. Kasi yun, kailangan natin yun eh, di ba? And then after that, get the accelerations. So first, ano yung Fn1? Fn1 is equal to Fn1 is equal to that. So, Fn1. Okay. Fn1 is equal to M2G. okay, so paisulat. Tapos, yung Fn2 naman, okay. Ngayon, yung Fk naman is mo, Fk is equal to Mk, mu K. times Fn times Yan. Tapos, teka. Pwedeng tingnan mo uli yung teka, check ko lang ha. N2, ano ba yung N2? Fk is, teka, pwedeng akit tayo sa free body diagram. Gusto ko lang i-check yung hindi. Fk is equal to mu Fn1, hindi Fn2. Kasi yung surface na in contact yung top ay yung normal force due to the surface of contact is N1, hindi N2. N2 is yung from the ground to the box, di ba? Opo. Kaya siya magulo eh. Okay, so Fk is equal to mu k m2g. And then, since alam natin yung mu k m2g, ano yung acceleration? A2. Fk is equal to A sub 2 is mu kg. Tapos ano yung A1? Divided by okay. Ngayon, compute those numbers. So, Fn1, M2 is still 1. Mm-hmm. Ayan pala, 9.8. 4 kilograms. So that's 36, 48, 40.8. So, Yeah, 9.8 times 4 is going to be, wait, parang mali. 9.8 times 4 is 39.2. So, 39.2.
units. And then F P is equal to plus M Okay. kinetic. 0.0. Yung given natin kanina ay 0.09. 0.09. So 0.09. 1. Dimensionless po yung coefficient mo. Oo. So this is 0.82 times this is still 0.82 Mhm. equal to Yung 1 A1 over M1, that's 3 kilograms divided by 3. So that's 33.04. so 100 minus ano to? 0.882, no? Divided by 3. Okay, so 33 meters per second square. So it agrees with our intuition, di ba? If mas malaki ang acceleration na nasa ilalim, mas maliit yung acceleration na nasa taas. Kung once, so ito while in contact. Kapag nawala ng contact yung dalawa, yung acceleration ng object sa taas, 0. So magka-constant velocity siya. Actually yung 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 demos ko noon na inertia na sasabihin, okay, may tablecloth, tapos merong nakapatong na object, tapos mabilis na hinila, parang hindi gumalaw yung object, di ba? Opo. Hindi talaga tama 'yon. Ang nangyari lang yung contact time masyadong maliit so that hindi significant yung makikita mo na change in velocity. Pero in reality po, it really moved. Yeah, it really moved. Pero kasi pwede mong timplahin yung forces eh. Lakihan mo pa yung force. Yung acceleration, lilit, di ba? Opo. So, kaya hindi, tapos lilit yung acceleration, for example, for this one, pag nilakihan mo yung applied force, yung acceleration ng second object lalaki. The bigger the acceleration of the second object, the smaller the contact time with the object on top. Mas maliit na contact time, less time for friction to act. Opo. So, kaya kita mo yung kaya yung tablecloth demonstration, kailangan talaga mabilis yung paghila eh, para ma-minimize yung contact time. Opo. Okay? So, that analysis will also cover yung tablecloth experiment, yung tablecloth demo. Opo. Right? So, we'll stop here. Tapos, basahin mo yung mga kasunod na sections and then attempt. So, kung ano naman yan